Lot started out chasing what looked good. He saw the green plains of Jordan, the wealth, the comfort, and he went after it, thinking he could make his own way. But that self-reliance led him straight into trouble. The moment Lot left Abraham, he lost the covering of blessing that came from walking with a man of faith. Lot trusted his own eyes, his own judgment, and ended up in Sodom, surrounded by wickedness, and eventually lost everything. His home, his wife, his peace. That's what happens when we put our trust in ourselves instead of God. We end up isolated, empty, and miserable, just like Lot hiding in a cave. But here's the wild part. God didn't save Lot because Lot was righteous or made all the right choices. No. God spared Lot because of his covenant with Abraham. It wasn't Lot's actions, but Abraham's faith and God's promise that pulled Lot out of destruction. That's grace, pure and simple. Lot finally realized he had nothing to offer, nothing to boast about. He was just a recipient of mercy. That's when his heart shifted from pride to gratitude, from self-reliance to recognizing God's salvation. And Zoar, that little city Lot, begged to flee too. The name means small or insignificant. It's a picture of humility, of knowing you're nothing without God. When we stop trying to be big in our own eyes and admit our weakness, that's when God steps in to save. God acts when we become humble, when we recognize our insignificance and cling to His mercy, not our own strength. At itinaas ni Lot ang kanyang mga mata at nakita niya ang buong kapatagan ng Jordan. Nasagana sa tubig sa lahat ng dako bago nilipol ng Panginoon ang Sodoma at Gomora. Gaya ng hardin ng Panginoon, gaya ng lupain ng Ehipto. Hanggang sa Zor, Genesis 13, versikulo 10, KJV. Nagsimula si Lot sa pagabol sa kung ano ang mukhang maganda. Nakita niya ang lunti, ang kapatagan ng Jordan na kayamanan. Ang ginawa at hinabol niya ito sa pag-aakalang kaya niya magsarili. Pero ang pagiging mapagisan niya yun ang nagdala sa kanya sa malaking gulo. Sa sandaling umalis si Lot kay Abraham. Nawala sa kanya ang proteksyon ng pagpapala na nagmumula sa paglakad. Kasama ang isang taong may pananampalataya. Nagtitiwala si Lot sa sarili niyang mga mata, sa sarili niyang katola. Punta sa Sodom, napapaligiran ng kasama. Kalain na wala na ang lahat ng kanyang tahanan, asawa at kapayapaan. Yan ang nangyayari kapag inilalagay natin ang ating tiwala sa ating sarili sa halip na sa Diyos. Nagtatapos tayong nag-iisa, walang laman at miserable. Katulad ni Lot na nagtatago sa isang kuweba. Pero ito ang nakakabaliw na bahagi. Hindi iniligtas ng Diyos si Lot dahil matuwid si Lot o ginawa niya ang lahat ng tamang desisyon. Hindi, pinatawad ng Diyos si Lot dahil sa kanyang tipan kay Abraham. Hindi ang mga ginawa ni Lot ang nagligtas sa kanya. Lot ang nagligtas sa kanya. Yeah. Sa paggawa, 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 Di pinatawad ng Diyos si Lot dahil sa kanyang tipaan kay Abraham. Hindi ang mga ginawa ni Lot na nagligtas sa kanya mula sa pagkawasak, kundi ang pananampalataya ni Abraham at ang pangako ng Diyos. Iyon ay biyaya. Dalisay at simple sa wakas ay naatanto ni Lot na wala siyang maibibigay, wala siyang maipagmamalaki. Siya ay tumanggap lamang ang awa. Doon nagbago ang kanyang puso mula mas sa pagmalaki, patungo pa sa salamat mula sa pagtitiwala sarili, patungo pagkilala sa kaligtasan ng Diyos at ang Zuwara, ang maliit na lungsod na pinakiusapan ni Lot. Natakasan ng pangalan na nangangahulugang maliit o walang kabuluhan. Ito ay larawan ng pagpapakumbaba ng pagkailan na wala ka kung wala ang Diyos. Kapag tumigil tayo sa pagdatangka maging malaki sa sarili nating paningin, inamin ang ating kahinaan doon, papasok ang Diyos upang magligtas. Kumikilos ang Diyos kapag nagiging mapagpakumbaba tayo, kapag kinikilala natin ang ating kawalan ng kabuluhan at kumakapit sa kanyang awa, hindi sa sarili nating lakas. Lot ang
na kita sa kanya. Luto na kita sa kanya. Luto na kita sa kanya. Paki-share po ang channel, si Jesus ay Hari, sa ikaluwalhatian ng Diyos.